Welcome back to my channel! Oops, teka idol! Nag-overflow na ba yan? Na carburetor mo? Solusyonan natin yan. Pero bago yan guys, gusto ko ngayon palam sa inyo na dito sa mga videos na ni-upload ko, dagdag kaalaman na makakatipid ka pa. Bakit? Dahil di mo na kailangang pagawa ba? Dahil ikaw mismo, ay kaya mo na. So ito na nga tayo ngayon guys. Ang problema doon ni Kuya Shogun 125R ay nag-overflow na yung kanyang carburetor. Kaya titingnan natin ngayon kung anong magagawa natin para masolusyonan ang kanyang problema. O, diba? So, kaya ngayon, ang ginagawa ni mekaniko, tatanggalin muna yung flarings. Pero, syempre, dahil mag-change oil na din daw si Kuya, so, pinatagas niya rin muna yung kanyang langis. O, diba? Kailangan po nating hubaran yung motor. Kasi yung carburetor niya, kailangan nating tanggalin. Nagkataon nga lang, nasa motor na ganito, nakatago sa loob ng flarings yung carburetor. Pero, pagka yung mga motor na nakalabas naman yung carburetor, pwede nang tanggalin na lang nang wala ng baklasan ng flarings. Okay? So gaya nga po ng nakikita nyo guys, ayan, ginagawa ng paraan ni mekaniko para matanggal niya yung carburetor. Kailangan nating tingnan kung anong problema diyan, kung bakit nag-overflow yung carburetor ni Kuya, okay? So sa pagtatanggal ng carburetor guys, huwag kayong matatakot kasi dalawang tornilyo lang po yan. Tatanggalin po yung carburetor dyan mismo sa manifold na kung saan nakakabit doon sa makina, okay? So dyan guys, gumamit si mekaniko ng open range na size 10. Kasi, kadalasan dapat, size 8 lang. Kaso nagpalit na yata si Kuya ng tornilyo, kaya naging size 10 na siya. So, ayan. Tinatanggal niya lang po. Dalawang tornilyo lang yan, guys. Kaya napakabilis lang. Ayan na siya. Natanggal na po. Okay? Tapos ngayon, uumpisahan na natin yung pag-disassemble nitong carburetor. Okay? Titingnan natin kung ano yung problema, bakit nag-overflow. Pero pagka ganyan, syempre hingi muna tayo ng counting gas para doon sa paglilinis dyan. Okay? Gas ang gagamitin natin guys sa paglilinis ng carburetor po. May mga magtatanong, ano ba yung carburetor? At saka ano ba naman ang kahalagahan niyan? Okay guys, ang carburetor ay ang siyang tinitimplahan o yung siyang nagtitimpla ng hangin at saka nung fuel ng motor sa kahit na anong RPM o revolution. Okay guys? Ibig sabihin, pwede natin sabihin na siya yung nagkukontrol ng ratio ng fuel at saka ng air mixture papunta sa mismong engine. Okay guys, naintindihan po ba? So sa paglilinis ng carburetor guys, kailangan lang pong tanggalin natin yung 4 na tornilyo. Ganun lang, bubuksan lang natin yung carburetor. Tatanggalin lang natin yung parang cover niya. Okay, yan. Tapos, ilalabas lang natin yung mga parte. Kagaya niyan. Yung mga jettings guys, tsaka floater. Yung mga parting yan, kailangan natin tanggalin para malinisan po lahat. So, habang nililinis ni mekaniko yung carburetor natin, alamin nga natin, tatalakayin natin ngayon kung ano nga ba yung mga iba't ibang parte ng isang carburetor. So, nang una, mayroon tayong inlet hose kung tawagin. Ito yung dinadaanan ng gasolina galing sa fuel lines patungo sa float chamber. Pangalawa, meron tayong needle valve or minsan tinatawag na gasoline valve. Ito ay makikita sa loob ng float chamber. Ang function nito ay ibukas or isara ang inlet hose. Ang shape nito ay parang triangle na may matuli sa dulo, papunta sa inlet hose. Ang babang parte nito ay medyo malaki, para pagka ang karayom ay ipinush upward, ang gasoline line ay magsasara. At kapag ang karayom ay bumaba, ang gasoline ay aagos ulit, dahil ang channel ay mabubuksan. Okay? Mayroon din guys na tinatawag nating buoy. Ito yung gawa sa plastic na nagpo-float sa liquid. Ito yung nagkocontrol ng posisyon ng float needles or ng karayom natin nang naaayon sa dami ng gasolina sa float chamber. Yung hawak ni mekaniko guys, yun yung buoy natin. Okay? Gaya ng nabanggit ko kanina, mayroon tayo guys na float chamber. Ito yung space na siyang nagsisilbing transit space. Ito ang nag-hold ng gasoline galing sa fuel line at pressure equal to atmospheric pressure. Meron din tayo guys na air vent, main jet, slow jet, economizer jet, idle jet, throttle valve, venturi, choke valve, screw control. Yan yung mga parte. Yan. Guys, ina-assemble na ni mekaniko ulit. So, ang ginawa niya, nilinis niya lang po yung carburetor kasi madumi. Yun yung dahilan kung bakit nag-overflow si Kuya. So, habang ina-assemble niya yan, pakitingnan niyo po mabuti. So, habang ina-assemble niya po yan, guys, alamin natin, i-discuss natin kung ano nga ba yung mga kadahilanan kung bakit nag-overflow yung mga carburetor. So, ayan guys ha, madali na lang po yan. Kumbaga, sa pag-assemble natin ng carburetor, ibabalik lang natin yung mga tinanggal kagaya nung kanina. So, hindi naman siya delikado talaga guys.
So kung paano natin tinanggal siya, ganun din po natin ibabalik. Okay, so ayan, madali lang po yan. So ano nga ba yung mga kadahilanan kung bakit nag-overflow yung carburetor? So ito guys, isa-isay natin. At saka ito yung mga dapat nating gawin, okay? So yun guys, pag naka-encounter po kayo na nag-overflow, ang una nyo pong i-check ay yung buoy natin, or minsan tinatawag kasi ng iba ito na floater. Gaya ng in-explain ko kanina, yung buoy natin ay yung parang plastic material na nag-float sa tubig, sa liquid. So kailangan po ito ay naka-level. Kasi pagka hindi, posibleng mag-overflow nga. Yun ang mangyayari, mag-overflow. So, yun munang unang ninyong titingnan. Hindi dapat siya nakayuko, guys. Dapat naka-level talaga siya. Pagka medyo matagal na rin po kasi ginagamit yung carburetor, guys. Natural yun. Pagka minsan medyo yumuyuko siya. Parang tao lang din yan. Napapagod din. Joke lang. So, kung kailangan natin i-adjust po, guys, i-adjust po natin yan. Gagalawin lang po natin yung tongue of floater na tinatawag natin dyan. Na-adjust po yan. Yan po yung sa may likod na parte ng floater. Sunod po, guys, i-check natin yung needle valve, or minsan tinatawag na gasoline valve. At mayroon pa sila ibang tawag dyan eh. Tinatawag din nilang float valve. So, kita nyo, ang daming pangalan, di ba? So, isang piyasa lang yun, pero ang daming pangalan. Ganun talaga sa pagdating sa motor, guys. So, yun nga, guys, posibleng pagka may problema yan, ay magiging dahilan po ng pag-overflow. So, ito guys, papakita ko sa inyo. Dapat kasi, ito, di ba, float valve to. Dapat, makinis po yan. So, walang problema po yan. Ano? So, posible po kasi magkaroon na ganyan sa dulo, oh. So, di ba? May diferensya siya. So, pag ganun, posibleng lumusot pa rin yung gas. Kaya, mapupuno talaga yung float chamber natin. Okay, guys? So, yun. Kung halimbawa, nakita nyo naman na walang problema yung sa floater natin, tapos wala din problema yung sa float valve natin, sunod yung pong titingnan ay yung mismong tinatamaan yung lagayan ng float valve. Kung may dumi, check nyo guys, baka may dumi naman yun, kaya hindi nakakalapat ng maayos. Kaya kapag pumasok yung valve natin, napupuno pa rin ang gas. Ang dumi kasi guys ay pwedeng kumalso doon sa pinapasukan talaga ng float valve natin para hindi, kumbaga, maharang siya para hindi makalapat ng maayos yung float valve. Okay? Naintindihan na po ba? Malinaw po ba yung sinasabi ko? So, kung halimbawa guys, na-check nyo na yung floater, na-check nyo na din yung float valve, at saka na-check nyo na din yung pinapasukan ng float valve natin, pero wala naman problema. Pero may ganong sistema na nag-overflow pa din. Abay, mapilitin na yung carburetor repair kit niyan. So, ganun na yun guys. Okay? Mahirap naman din pagka nag-overflow, di ba? Kasi unang-una, mahirap andarin. At saka guys, delikado din kasi yung gasolina natatapon sa ilalim. O, di ba? Nakakatakot yun. So, mas maigi pa rin yung maayos, maganda yung carburetor. Walang problema, di ba? Kaya maganda pa rin guys kapag maayos yung air cleaner din, di ba? May factor din siya eh. Kasi siya yung tagasala ng dumi para hindi makapasok sa carburetor, di ba? O, ganun yun. Kaya ang pagpapanatiling malinis ng carburetor ay kailangan din. Sabi nga no, ang paglilinis daw ng carburetor ay isang simpleng operasyon lang naman, na kailangan lang naman ay alam mo kung paano i-disassemble at saka kung paano mo i-assemble ang lahat ng parte ng carburetor. Ganun yun, di ba guys? Lagi lang tatandaan ang dalawang bagay na napaka-importante kapag naglilinis ng carburetor. Unang-una, dapat ang lahat ng butas ng mga jettings ay walang bara, di ba? Yung mga main jet, yung mga slow jet, binubugan lagi yan dapat guys. Kung meron kayong carburetor cleaner, mas maganda, pwede niyong bugahan siya para tumasik yung mga bara-bara diyan, di ba? Or kung mayroon kayong compressor, mas maganda kasi mapersa yung hangin na papasok doon at para matalsik talaga agad-agad yung mga dumi-dumi doon, di ba guys? Yun yung mga importante doon. At pangalawa, ay dapat ay laging papanatiliing yung floater niya ay naka-align, hindi naka-disalign, di ba? Para walang tatagas, walang lumalabas na sobra-sobrang gas. O, ayun nun, di ba guys? Kung halimbawa nga pala guys na yung float valve nyo may problema na, pwedeng may gas-gas na, pwedeng may sugat na, yung parang may problema na hindi siya makinis ba? Pagka hindi na siya makinis, palitan nyo na po agad-agad, no? Bilipot kayo ng repair kit, yung carburetor repair kit, kasi mura lang naman po yun. So, titingnan nyo din po pala. Kung halimbawa nga pala guys, may nakikita kayo na lumalabas na gas sa may carburetor nyo, pakitingnan nung mabuti kung saan ba talaga dumadaan yung gas na yun. Kasi baka mamaya, hindi naman talaga doon dumadaan sa may drain plug natin, o yung sa may screw, baka hindi naman talaga doon yung problema. So, ibig sabihin, hindi naman talaga yung nag-overflow. Kundi, ibig sabihin, yung gasket niya ay may problema na. Yun na lang po yung papalitan natin. Sa katagalan po kasi, yung gasket na yun ay numinipis, pwede nagkakagasgas, or
ka-crack. So ito na nga guys, yung video natin sa ngayon. Sana ay nakatulong at sana at nagustuhan ninyo ang video natin ito. At paki-click naman po ng like button at saka paki-comment na rin po sa baba. Nung malaman ko kung ano po yung mga nasa sa loob nyo at saka kung ano yung masasabi nyo tungkol sa video kong ito. And guys, paki-subscribe naman no. And click the notification bell para updated lagi sa mga bago nating videos. At para matuto kung paano pagkabit ng Breakmaster Repair Kit. At saka ano ba yung mga kadahilanan kung bakit nasisira yung Breakmaster, paano gagawin ito. Ayan, paki-click nyo naman po guys yung susunod na video. Okay? So lagi pong tatandaan na sa bawat pag-alis natin sa ating tahanan ay may pamilya tayong nagmamahal sa atin na naghihintay sa at pagbabalik. Kaya ingat lagi, ha guys? At maraming salamat. God bless!